Oras sa tambayan! It's now 9:21 on the clock. 21 minuto makalipas ng ika-siyam ng gabi. Siyempre, ang oras na yan hatid sa ating lahat ng The Bar Citrus Tequila Party Harder. Pag harder talaga, gano, kakaloka. Ay, naku, masarap yung The Bar na yan. Gumora kayo dyan. Actually, ako Tsaka hindi siya nakakalasing, di ba? Nakantok lang. Yun yung masarap yung after mo uminom. Aantukin ka, tulog ka lang. Wala kang mga trip na maghanap ng away. Mag-aya sa asawang walang gana habang tumatalsik yung siomay na nasa bibig ko. Anyway, mga tambayers, ganitong malamig ang panahon, syempre bagay na bagay ang The Bar. At Lunes na nga po, sabi ko nga kanina, brand new day, brand new week, brand new month. It's August 1, 2011. At ano bang ibig sabihin pagka pumatak na ang Agosto? Alam mo na yan. Hindi lang yan tag-ulan. Malapit na ang Burr month? Hindi, bukod pa doon. Meron pa. Malapit na ang birthday ni RR. Chos. Pero bago mag-birthday, ang associate producer ko na si RR, syempre, pumatak na nga ang Agosto. Ibig sabihin, birth month ko na. Happy birth month to me! Meron bang month-long celebration? Taray, artista lang no? Anyway, yan, Agosto nga. Ang saya-saya. Natuwa naman ako na August 1, 2011 na ngayon. Ibig sabihin, ilang araw na lang po. Birthday ko na. So, 31 minus 1 equals 30. 30 days na lamang po ay birthday ko na. Meron ka pang 30 araw para mag-ipon sa iPhone 4. Hindi ako choosy talaga. Pagdating sa gifts, no. Ayoko talaga. Actually, ayoko. Kung tutuusin ko, ako po talaga tatanungin nyo, ayoko pong tumatanggap ng regalo. Ayaw na ayaw ko na nagre-regalo kayo. Mas gusto ko yung babati lang kayo ng happy birthday. Kaya lang, alam nyo, sa sobrang pagmamahal nyo sa akin, hindi nyo mapigilan ng sarili nyo. Diba? Hindi nyo napipigilan ng sarili nyo So, lalo namang hindi ko kayo pipigilan. Bawal kayong tumanggi sa grasya. Yan ang turo sa akin ng mga magulang ko. Pagka may nagbigay sa'yo, tanggapin mo at magpasalamat ka. So, ako po ang tatanungin nyo, since sabi nila, dapat pag nagbigay ka ng regalo, dapat magustuhan ng binibigyan mo. Oo, isa lang ang gusto ko, maghati-hati na lang kayong lahat. Ano ba yung tagi-100 kayong lahat? 212,000 yung likers ko doon. Tagpipiso nga kayo, 212,000 na ako. Diyos ko. Kaya lang, di ko naman kayo mahanap isa-isa, di ba? Diyos ko, mga kaibigan ko, ang aking mga kapamilya. Ganun na rin ang ating mga followers. Wala po akong, meron na akong iPad. May nagregalo na sa akin yan. Ayoko, wag nyo na akong bibigyan nun. Pwede nyo akong bigyan ng iPad case. Pero meron na rin ako nun, so wag nyo na rin ako bigyan nun. Pwede nyo akong bigyan ng iPhone 4 kasi talagang kawawa po yung iPhone ko. Sirang-sira na siya. You know, like the button, it's super matigas na. And like, hindi na siya ganun kabilis. And it's like 8 gig lang. Tsaka lumang-luma na siya. Nakakalungkot. So, iPhone 4 na lang. Okay, iPhone 4 na lang, Ana Grace, ha? Nakakaloka ito. At dahil Lunes ngayon, sabi ko, brand new day, brand new week, brand new month, brand new bagyo. Meron ding bagong bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Anong pangalan ng bagyo? Lando? Wala na si Kabayan? Paalis na si Kabayan. Okay, so si Lando magsasalubong po, si Kabayan lalabas ng bansa, si Lando papasok ng bansa, baklaan sila. Kakaloka. So kung mapapansin nyo, medyo grabe yung pag-ulan ngayon sa labas, 'di ba? Baha na naman sa baha na naman sa mga karamihan sa kalsada sa Metro Manila dahil sa pag-ulan. Actually kanina tinatamad ako bumangon sa kama eh. Ang sarap matulog, ang sarap magpahinga, ang sarap magpagulong-gulong lang sa kama nang may kayakap, 'di ba? Kaya lang, di naman pwede mangyari yun kasi mamimiss ko kayo bilang may MU live pa tayo. Mamaya may sexy time tayo, meron tayong anong meron. Tuloy-tuloy ang kasiyahan ngayong araw ng Lunes kahit pa bumabagyo sa labas. Kung malamig sa labas, kaya nga ako nandito dahil paiinitin ko ang gabi mo, babe. At speaking of paiinitin, gusto kong magpasalamat sa mga taga Santa Rosa, Laguna. I was there yesterday with my new babe.
uwi. With my babe Coco Martin and my baby girl Angeline Quinto. So may mall show nga dyan. Pasasalamat mall show ng minsan lang kita ibibigin. Minsan lang kita ibibigin. Minsan lang kita iibigin. Pasasalamat nila yan. Maraming salamat po. Thank you for making minsan lang kita iibigin number 1. Huling 3 linggo na. So wag niyong kalimutang abangan sa ABS-CBN sa Primetime Bida ng Kapamilya Network. Eto na ngayon. Alam nyo naman, di ba? Na yan ang racket ko ang pag-host ng mall show. Alam nyo, nakakaloka. Sa dinami-dami ng mga mall shows na na-host ko, masasabi ko, yung kahapon talaga ang pinaka-malala, pinaka-masaya. Well, masaya lahat, pero iba yung kahapon, Diyos ko po, hindi mahulugang karayom. Nakikita nyo naman sa TV, di ba? Pagka, for sure ipapalabas yan, yung nangyari kahapon. Nakikita nyo sa TV yung pagka Nazareno, yung kapistahan ng Nazareno sa Quiapo. Daming tao, ganun yung nangyari sa mall. Muntik magka-stampede, ang dami na himatay, ang dami na nakawan, nasira ang escalator ng mall, may mga nawawalang bata na dinala sa amin kasi yung mga nanay sa sobrang pagkaloka, pagkakita kay Coco Martin, nalimutang may mga dalang bata. So maraming salamat kasi parang 1 p.m. pa lang or 10 a.m., pagbukas ng mall, nandun na silang lahat. Mga anong oras pa kami nag-start? 5 p.m. So, ang tagal nilang naghintay doon. Thank you so much po sa inyong lahat. Tapos mag-thank you na rin ako sa mga nagbigay sa akin ng mga goodies. May nagbigay ng buko pie, may nagbigay ng mga stuffed toy, merong mga pabasa, Dear Chacho. Sabi ko parang dapat to sa Dear Hasmina. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much sa mainit nyong pagtanggap sa amin, sa akin, kay Coco Martin at gano'n na rin kay Angeline Quinto. Babalik po ako dyan kasama ang mga tambayan DJs. Ganun talagang eksena. Pero, thank you so much. Isang masayang event ang nangyari kahapon. Masaya ako kasi na-meet ko rin si Coco Martin. Hi, Coco. Napakabait na tao. Nung may nawala ng bata, nilagay sa standby area namin. So, magkakasama kaming lahat doon. Alam mo, tinitingnan ko siya, inaalagaan niya yung baget. Sabi ko, sarap naman siguro pang nagkaanak kami nito ni Coco, no? Bukod sa maganda yung lahi niya, parang napaka-maalaga. At saka, hindi siya mayabang gaya ng iba na, syempre, sikat na siya ngayon. Hindi niya alam na, hoy, sikat ka na, ikaw si Coco Martin. Hindi talaga, wala sa utak niya. Talagang ang kanyang mga paay nananatiling nasa sahig. Minsan nga parang nakayapak pa sa sobrang bait ni Coco Martin at sa sobrang yummy at kagwapuhan niya. So nainggit ang mga tao sa akin dahil may paghalik na naganap sa stage kahapon. Kayo naman, alam ko naiinggit kayo, pero ganun talaga ang buhay eh. Trabaho lang po, walang personalan, ha? Iniisip ko nga, baka mamaya pag may humalik sa akin dito, Diyos ko, bigla na lang may mambato ng sinelas sa akin. Pero nakakatuwa yung mga tao kahapon. As in, pati dun sa mga, di ba parang may mga floor, second floor, third floor, yung bintana, yung veranda nila doon, punong-puno ng tao. Diyos ko, may mga nambabato pa ng kung ano-ano galing sa taas. Pero napigilan naman sila. Tapos every time lalabas si Coco Martin, ang nakakaloka, parang nagkakatulakan. Parang, Diyos ko, lagi, minimatay na naman. Nasa isip ko. Takot na takot din ako kahapon kasi iniisip ko, baka may mangyaring aberya. Pero, ang gagaling ng mga marshals ng ABS-CBN, ang galing ng security ng Santa Rosa, Laguna. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na dun sa mga paglabas namin, yung gusto magpa-picture, hindi na po kayo hinayaan ng marshal na nagbabantay sa akin. Yung mga marshals, hindi na siya isa, ha? Kasi parang pag hinayaan yung iba, kawawa naman yung iba na hindi mapagbibigyan, kailangan na rin madaliin yung pag-uwi namin kasi sa Maynila pa po kami uuwi. Pero di bale, one of these days, babalik ako dyan, yung wala lang, shopping lang. From Manila to Santa Rosa, uwian, doon ako bibili. Bond paper, chos. Anyway, mga tambayers, 9:30 on the clock. Bukod doon, pag uwi ko ng bahay, nakabanding pa ako with my family. After nun, nagagamit ko na yung iPad ko kasi napa-jailbreak ko na siya. Eto na ngayon, ininstallan ni Kuya ng mga movies. So, wala akong ginawa kagabi kundi manood ng movie. Gamit yung iPad ko. Ang nakakaloka, first time ko, ang tagal nang na-show nito. Kailan na-showing ng Never Say Never? Last year pa ba yun? Okay. So, December last year, ito pong Never Say Never. Alam ko kilala niyong lahat. Driver ka man, basurero ka man, staff ka sa Jollibee o McDonald's. 'Di ba? Kahit anong trabaho mo, anong ginagawa mo sa buhay, o anong estado mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap ka, marami kang pera o wala, may ngipin ka o wala, sigurado ko, lahat kayo, kilala nyo si Justin Bieber.
Last time kaya naririnig ko sa umpukan ng mga taxi driver, pinag-uusapan nila. Sabi nung isa, "Honey pare, grabe si Justin Bieber, no?" Type daw nila yung Bebe. Yung Bebe na kanta ni Justin Bieber. So yun nga, kagabi ko lang napanood yung movie niya. Before, nagagwapuhan na ako sa kanya, pero hindi ko siya masyadong like. Parang naisip ko, puro pambata yung songs niya. Diyos ko, pero kagabi, habang pinapanood ko po yung movie na Never Say Never tungkol kay Justin Bieber, wala na naman ako na in love. Iba na naman yung naramdaman ko kagabi. Totoo. Nag-init ako, ang ulo ko. Diyos. Siguro dahil ang ganda nung story ng buhay ni Justin Bieber, mahirap yung pinagdaanan niya, pero hindi siya sumuko. At bukod doon, napakayami niya po talaga. At inihahalin tulad na siya sa mga icons, music icons like Michael Jackson, sa Queen, sa U2. Bakit? Kasi nag-concert siya sa Manhattan Garden sa may New York. Ang nakakapuno lang nun, mga bigating stars. Isipin mo, for a 16-year-old kid, mapuno yung Manhattan Garden, ikaloloka mo talaga. At first, isang album pa lang yata nilalabas niya nung nag-concert siya doon. Pero iba na. So, siguro, one of these days, fly ako sa ibang bansa para lang hanapin. Iba talaga yung naramdaman ko kagabi habang pinanonood ko siya. Tapos after noon, alam nyo, hindi pa ako natulog. Pagkatapos sa movie, nag-search ako ng mga pictures ni Justin Bieber. Sinave ko talaga lahat. So, yun ngayon ang profile picture ng iPad ko. At naiintindihan ko na kung bakit ang dami-daming mga babae ang mahal na mahal si Justin Bieber. Alam niyo, tuwing every time magkakaroon siya ng concert, kinakanta niya tong kanta na to. Gusto ko baka kiligin ako. Hindi ko kayanin. Kinakanta niya tong kanta na to. Sana meron tayo, no? Ay, wala. Ano ba yan? O sige, ito na lang. Actually, hindi talaga ito. Since wala, ito na lang. Kinakanta niya yung One Last Lonely Girl, One Last Lonely Girl. Sa concert niya, lagi niyang kinakanta yon. Tapos, randomly, bababa yung staff niya, pupunta sa mga girls na nanonood, pipili sila ng at least, siguro 5 or more girls, na paaakyatin nila sa stage at kakantahan ni Justin Bieber dun sa stage with matching flowers and everything. Ko nung yun na yung pinanonood ko, halos malaglag talaga yung pangako. Feeling ko ako yung babaeng kinakanta. Iba talaga siya. I love you. Ay, Diyos ko, totoo yung Bieber fever. Diyos ko po, nag-iisa ka talaga, Justin Bieber. Magalit na kayo, makornihan na kayo, mawirda na kayo kung bakit ngayon ko lang siya nagustuhan. Ang tagal niya sumisikat. Kasi kagabi ko lang napanood at na-realize na iba pala siya at iba yung kagwapuhan niya at kayamihan niya. Anyway, it's 9:34. Ay. Sana mamaya mapanaginipan ko siya. Madalas kasi ganun yung mga, si JM de Guzman na panaginipan ko na yan, si Enrique na panaginipan ko na. Sana mamayang gabi si Justin Bieber naman na mapanaginipan ko. Meron silang picture ni Selena Gomez kung saan nasa beach sila, nakapang beach outfit. Malamang naman party outfit, di ba, nasa beach. Yung iba ganun. So, meron silang kuha na karga-karga niya si Selena Gomez. Tapos, yung pagkakakarga, parang baby. So, nagkakakiskisan ang mga braso. Mag-boyfriend-girlfriend sila. So, ang eksena dito, naisip ko nung kinakarga niya dun si Selena Gomez. Artista din po, Hollywood star din, Disney baby to. Grabe, nakakaloka. Parang na-imagine ko, ako yung karga-karga niya. Ilang taon na ba siya? 17, 18. Sino? Si Justin. Timberlake. 17? 17? So, 1 year pa lang siya sa showbiz industry? 1 year pa lang? Tapos ganito na siya kabongga? Kakaloka. 18. I love you, Justin. Or sa mga followers ko, bilang 30,000 na kayo sa Twitter, tulungan nyo naman ako. I-tweet nyo si Justin. Siyempre, Englishin nyo, di ba? Kasi hindi naman kayo maiintindihan pag tinagalog to. Sabihin nyo, i-follow nyo ako. Total, nagawa natin niya kay JM, di ba? Ngayon naman, gawin naman natin kay Justin Bieber. Sabihin nyo, "Hi Justin, we are the followers of Chacha. We love her so much. Could you please follow her? Because she's so addicted to you." Ha? Please lang, gawin nyo yan para sa akin. Pag finalo niya ako, Diyos ko, lalang. Sa dami rin naman ng pina-follow niya, babasa niya pa kaya yung mga tweets ko? O siya,
Habang may sumasomething sa lalamunan ko, ayan. Oras na nga po ito para simulan natin ang ating programa, Enough with Justin Bieber. Enough with the Bieber Fever. It's 9:36 on the clock. Bago natin kausapin ang ating first caller na mag-share ng kung anong meron sa kanya, pasalamatan muna natin ang aking bonggang-bonggang sponsor. Maraming salamat, Magnolia Life Drink. Drink to a healthy life. Ayan ang iinumin nyo para sumexy kayo gaya ko. O siya mga tambayers, let's do this. Gawin na natin ito. Kausapin natin. Mula po siya sa Santa Rosa, Laguna, kung saan ako nanggaling kahapon. 19 years old, Electronics and Communications Engineer student sa UP Diliman. Hello.